Ha? Wala naman talagang aasahan sa Senado. Nangyari yung inaasahan na natin na talaga namang i-dismiss ng Senado ang impeachment ni Sara. Wala ka naman talagang aasahan sa mga senador na yan. Isa lang ang masasabi ko na observation sa mga nangyayaring ito. Mali si Cheese, mali si Amy Marcos, mali si Cayetano, mali si Estrada, mali ang Korte Suprema. Saan? Sa kuha nila sa impeachment ni Sara. Bakit nasabi nating mali sila? Pare-pareho kasi ang pagtingin nila sa impeachment ni Sara eh. Ha? Pare-pareho ang pagtingin nila. Ang pagtingin nila, itong mga binanggit kong tao, pati na yung Korte Suprema, ang pagtingin nila sa impeachment ni Sara, ito ay panggigipit kay Sara. Ito ay harassment kay Sara. Ito ay agenda ng isang grupo sa politika para si Sara ay gipitin, iharas, para hindi ito makatakbo sa 2028. Ganon yung tingin. Ganon yung tingin ng mga senador na ito. Si Chis Escudero, si Amy, si Cayetano, si Estrada, pati siguro yung ibang mga senador. Kaya lang, ito kasi yung vocal na nagsasalita. Ganon din, ang malungkot dito, pati ang Korte Suprema, ganon ang pananaw. Ano ba ang sinabi ni Chis? Sabi ni Chis Escudero kahapon, ang tinutukoy niya ang Kamara, ang House of Representatives. Pinangalanan niya, ang House of Representatives, huwag nyo kaming gamitin sa agenda ninyo. Parang ganon. Ha? Huwag nyo kaming gamitin, hindi kami papayag sa Senado na gamitin ninyo. Mali yung ganong pagtingin. Ang pagtingin ni Chis Escudero, may labanan si Sara sa sila Romualdez ng House at si Romualdez kalaban si Sara, gustong gamitin ni Romualdez ang Senado. Kaya ang sinasabi ni Chis Escudero, hindi daw siya papayag hanggat siya ang Senate President para gamitin ng isang grupo ng mga politiko laban kay Sara Duterte. Mali yung ganun mga kabunyog. Mali yung ganung pananaw. Senate President ka pa naman, ganun ang pananaw mo. Mali. Hindi ito labanan ni Romualdez at ni Sara Duterte. Hindi. Hindi ito labanan ng House at ni Sara Duterte. Ang gusto ditong magpanagot kay Sara ay ang mamamayang Pilipino. Ang Senado, ang papel ng Senado ay maging korte sa impeachment. Ang papel naman ng Kamara ay maging prosecutor. Sila ang mag-i-initiate. Sila ang magpapasimula ng impeachment. At once na mag-decide ang Kamara na dapat ituloy ang impeachment, ang papel ng Senado ay mag-conduct ng trial. Walang pakialam ang Senado. Walang pakialam ang Senado kung iyan ay may tatamaan na politiko tulad ni Sara. Kung ang nagtutulak niyan sa Kamara ay ang grupo nila Romualdez, hindi yan ang issue dyan. Hindi ito yung Ang problema kay Chis Escudero, ang tingin niya, itong lahat ng ito ay maniobra ni Romualdez para gipitin si Sara, para hindi na makatakbo sa 2028. Hindi ito Ito ay issue ng pananagutan. Napakaraming mga issue ng katiwalian kay Sara at dapat niya itong panagutan. Ang papel ng Senado ay maging korte. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Amy Marcos, ganun din ang sinabi. Ang sabi ni Amy Marcos, gusto niyong tanggalin ang Vice President. Bakit hindi niyo tanggalin o palitan ang inyong speaker si Romualdez? Ang pinapatamaan na naman ni Amy ang Kamara. Ang tingin ni Amy Marcos, dahil kakampi nga siya ni Sara, ginigipit si Sara. Pinagkakaisahan si Sara. Dahil pinagkakaisahan si Sara, gustong matanggal si Sara sa pagka-Vice President. So kung gusto niyong matanggal daw si Sara sa pagka-Vice President, wag ngayon, wag dito, wag ganito ang gawin. Tanggalin niyo muna yung speaker niyo. O kita niyo? Ibig sabihin ng pagtingin ni Amy, ang lahat ng ito ay labanan ni Romualdez at ni Sara. Dahil kakampi siya ni Sara, kinakampihan niya si Sara, so ngayon hinahamon niya ang Kamara. Bakit gusto niyong tanggalin si Sara kung gusto niyo tanggalin niyo ang speaker niyo? Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Ganyan sila mag-isip. Si Cayetano ganun din. Anong sabi ni Cayetano? Kung gusto niyong matanggal si Sara, talunin niyo na lang sa 2028.
O yan, mali na naman yan. Ang tingin kasi ng mga senador, ang lahat ng ito ay politika. Hindi nila ito tinitingnan bilang pagpapanagot kay Sara eh. Ang tingin nila dito ay politika laban kay Sara. Ganon din si Estrada. Anong sabi ni Jingo Estrada? Ako, ayaw ko nang maulit ang nangyari sa ama ko. Pinagkaisahan siya. Hindi kinilala ang kanyang due process. At ito na naman ngayon ang nangyayari kay Sara Duterte sa Vice President. Hindi na ako makakapayag na maulit ang nangyari noon. O, di ganyan na naman, ano? So mga kabunyog, mga kababayan, lahat sila, ang pagtingin nila dito sa ginagawang ito ay pumumulitika laban kay Sara. Hindi nila tinitingnan ito na may mga lumitaw sa investigasyon na Kamara na grabing korupsyon ni Sara, yung mga confidential funds at iba pa. Nakita yan ng taong bayan, may mga ebidensya dyan, at may mga grupo ng taong bayan na nag-file ng impeachment laban kay Sara dahil sa mga nakikitang katiwalian niya. Dapat siyang magpaliwanag at sumagot dyan. Pananagutan. Sinuportahan naman ito ng mga kongresista. Kung may agenda man sila Romualdez, kung may agenda man ang mga kongresista kontra kay Sara, agenda nila yan. Pero pagdating sa taong bayan, ang gusto ng taong bayan ay katotohanan. Pananagutan ni Sara Duterte sa bayan. Hindi magkasabwat si Romualdez at ang mga leftist. Hindi magkasabwat si Romualdez at sila Laila de Lima. Hindi magkasabwat si Romualdez o ang Kamara saka itong mga private complainants. Hindi. Kung may agenda man si Romualdez na napapaboran siya dyan kasi kalaban niya si Sara, yun ay consequence ng impeachment na yan. Pero ang impeachment na yan ay pagsisikap ng taong bayan na mapanagot si Sara sa mga ginagawa niya. Ang dapat gawin ngayon ng Senado ay mag-conduct ng trial. Kilalanin yung karapatan ng mamamayan na manawagan ng accountability. Kilalanin din ng Senado yung karapatan ni Sara na idepensa niya ang sarili niya. Yan dapat ang ginagawa ng Senado. Ang problema hindi gayon eh. Ang pagtingin ng Senado, lalo na nito nila Cheese, ni Amy, ni Cayetano, ni Estrada, ang lahat ng ito ay pamumulitika laban kay Sara. Kaya ang statement ni Cheese Escudero, hindi kami magpapagamit sa inyo. Sabi niya, kayo na may mga agenda sa politika, tinutukoy niya sila Romualdez ng Kamara. Hindi kami magpapagamit sa inyo. Yan din ang sabi ni Amy. Palitan nyo ang speaker nyo, hindi si Sara Duterte. Sabi naman ni Cayetano, ulunin nyo na lang si Sara sa 2028. Sabi naman ni Estrada, hindi ako papayag na maulit ang nangyari sa ama ko, maulit na naman ngayon. Ang nakakalungkot dito, ito ang nakakalungkot. Ganyan din ang pagtingin ng Korte Suprema. Kung babasahin natin yung desisyon ni Leonin, ganun ang sinabi niya. In fact, mayroong isang justice ng Korte Suprema ang nagsabi, concurring opinion niya. Sabi niya, masyadong highly immoral ang ginawang maniobra ng Kamara. Imagine niyo yan. So, ibig sabihin, ang pagtingin dito kahit ng Korte Suprema, itong nangyayaring ito ay maniobra ng mga politiko laban kay Sara. Hindi. Para sa taong bayan, ito ang pagpapanagot kay Sara. Gusto ng taong bayan na managot si Sara kasi grabe yung ginawa niya. Garapalan yung ginawa niya. Pera yan ng taong bayan. So anong ginawa ng taong bayan? Lumapit sa Kamara, nag-file ng impeachment complaints. Sinuportahan naman ito ng mga kongresista ng Kamara. Kung sinuportahan man ito ng mga kongresista ng Kamara nila Romualdez dahil pabor ito sa kanila dahil kalaban nila si Sara, walang ano yun. Ang importante dito, mamamayan ang lumapit at nag-file ng impeachment complaints. Mamamayan. So ginawa ng Kamara, inaksyonan. Nag-file ng impeachment complaint ang Kamara sa Senado. Ano naman dapat ang papel ng Senado? Dapat ang papel ng Senado, pinakinggan ang boses ng taong bayan na mag-file ng impeachment. So anong gagawin nila ng Senado?
Bibigyan din ng pagkakataon si Sara Duterte na idepensa ang sarili niya. Yun ang impeachment trial. Dapat naman ang Korte Suprema hindi nakialam. Hayaan natin ang impeachment na gumulong. Kapangyarihan yan ng mamamayan na mag-file ng impeachment. Kapangyarihan ng Kamara na mag-initiate ng impeachment. Kapangyarihan ng Senado na mag-hold ng trial para mapanagot si Sara. Makapagpaliwanag din si Sara ng panig niya. After niyan, magdi-decide ang Senado. Numan ang kalabasan ng impeachment na yan, lalapit ang sa Korte Suprema, sino man ang ano. Dito hindi ganun ang nangyari. Ang nangyari dito, dinelay ng mga senador dahil sa tingin nila, politika ito. Ang Korte Suprema naman, pinatay ang impeachment dahil sa tingin nila, politika ito. At ngayon, dinismiss na ng in-archive, pero dismiss na rin yan ng mga senador dahil ang tingin nila, politika ito. Ang sabi ni Chis Escudero, hindi kami pagagamit sa Kamara. Ang sabi naman ni Amy, si Romualdez na lang ang tanggalin nyo. Ang sabi naman ni Cayetano, talunin nyo na lang si Sara sa 2020. Ang sabi naman ni Estrada, hindi ko mapapayagan na mangyari din ngayon kay Sara ang nangyari kay Estrada na kanyang ama. Hindi nila tinitingnan ang lahat ng ito bilang pananagutan o pagpapanagot. Yan ang malungkot. Ang malungkot dito, pati Korte Suprema, ganun na rin ang paningin. Kaya ang title natin, mali si Chis, mali si Amy, mali si Cayetano, mali si Estrada. In fact, mali ang karamihan sa Senado. Mali rin pati ang Korte Suprema sa kuha nila sa impeachment ni Sara. Yan ay accountability of public officers. Yan ang malungkot. Yan ang winala nila eh. Kung may away man ang Sara Duterte, Romualdez, kung may away man sila, ang mamamayan, hindi yan ang iniisip yung away nila. Ang iniisip ng mamamayan, pera namin to, garapal mong nilustay, managot ka dito, sagutin mo ito. Ganon. Ganon yan. Ang nakakalungkot, kung makapagsalita itong mga senador na to, hindi nila tinitingnan ito bilang aksyon ng sambayanan, ng mamamayan. Maraming nakita ang mamamayan sa mga pagdinig ng Kamara, grabe, garapal ang ginawa ni Sara. So anong ginawa ng iba-ibang mga grupo ng mamamayan? Nag-file ng impeachment. Inaksyonan ba ng Kamara? Oo. Ginawa ng Kamara, inaksyonan ang impeachment, dinala sa Senado. So dapat sana yung Senado naman, sineryoso ito. Sineryoso ito. Kasi hindi naman ito simple. O ngayon, anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Ang malungkot dito kasi kahit Korte Suprema, ganun din ang tingin eh. Ang tingin din kasi ng Korte Suprema, ito ay maniobra ng isang grupo ng mga politiko laban sa isa pang grupo ng politiko. Kaya 'di ba? Ang sabi ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, hindi kami, actually, ang punto ni Leonin dun sa sinulat niyang desisyon, parang katulad ng speech ni Escudero. Ay di ba yun din ang sinabi ni Leonin sa kanyang ponensya dun sa sinulat niya? Hindi kami papabor sa isang kampo. Parang katulad din ng sinabi ni Escudero, hindi kami magpapagamit. Nakakalungkot na ganun mag-isip ang Korte Suprema, hindi raw sila magpapagamit sa isang kampo ng politiko. Bakit gamitan ba ito? Gamitan ba ito ng isang kampo ng politiko? Hindi. Ang mandato ng Senado, hindi naman magpagamit sa isang grupo ng politiko kung sila Romualdez man yan. Ang papel ng Senado ay maging impeachment court. Kapag may isinampa sa kanilang reklamo, impeachment, ang papel nila ay maging korte. Hindi sila sinasabing kumampi sila kay Romualdez. Hindi sila sinasabing kampihan nila si ganito laban kay ganito. Hindi yun. Mga kabunyog. Dapat ang papel ng Senado, may final sa inyong impeachment complaint. Mandato ninyo, nadinggin yun. Aksyonan yun. Hindi kayo hinihingin, hindi naman hinihingi sa Senado na kumampi kayo laban kay Sara. Hindi. Ang ginagawa nila, ang tingin ng mga senador,
Inaapi si Sara, pinipersecute si Sara, so hindi sila papayag na magamit ng grupong ito, grupo nila Romualdez, para gipitin si Sara. Dahil kung gusto nyong gipitin si Sara, sa eleksyon na lang ninyo sa 2028 gawin. Ganon ang linya ng pag-iisip ng mga senador. Nasaan ngayon yung mamamayan na naghihingi ng kapanagutan ni Sara? Hindi nila tinitingnan yun eh. Dapat sana ang Korte Suprema ngayon ang mag-iano dyan. Kung nag-intervene man sana ang Korte Suprema, ganun sana. Dapat sasabihin ng Korte Suprema, hindi ito away ng mga politiko. Hindi ito away ni Sara, ni Romualdez o ni Numan. Hindi ito away ng House or ng Vice President. Hindi. Tingnan natin ito bilang paghihingi ng taong bayan ng pananagutan. Ang trabaho ng Kamara ay mag-initiate ng impeachment kung yan ang kagustuhan ng mamamayan. Ang trabaho naman ng Senado ay maglitis. Kung yun nga bang mga akusasyon sa inimpeach na opisyal tulad ni Sara ay totoo o hindi, bigyan din ng due process yung inimpeach na opisyal para idepensa ang sarili niya at pagkatapos niyan ay magdesisyon. Ganyan. Ang maglilinaw sana ng ganyan ay ang Korte Suprema. Ang problema, hindi yan ginawa ng Korte Suprema. Sa isang banda, ang Korte Suprema nga, pareho rin ng kaisipan ng mga senador na ang tingin nila dito, ito ay panggigipit kay Sara, ito ay pagpipersecute kay Sara. Kaya, pigilan dapat ito. Huwag nating hayaang i-persecute si Sara, inaapi siya. Kaya, yung mga kongresista at yung Kamara na gustong gipitin si Sara, hindi kami magpapagamit sa inyo. Yan ang sabi ni Escudero. Sabi naman ni Estrada, ni Jinggoy, nangyari na yan sa aking ama. Hindi namin mapapayagan din yan ngayon na maulit na naman. Ang sabi naman ni Cayetano, kung gusto nyo nang talunin si Sara, huwag nyong gamitin tong impeachment. Labanan nyo siya sa 2028. Ganyan sila mag-isip. Ganyan sila mag-isip. Ang problema, ang nakakalungkot, kahit ang Korte Suprema, ganyan din ang pag-iisip. So, ano nang gagawin natin ngayon? Wala na tayong respeto sa mga institusyon. Yung Senado na nakalagay sa konstitusyon, sila ang may sole power to try and decide impeachment cases. Hindi nila ginawa ang tungkulin nila. Wala nang silbi ang Senadong ito. Kung ang Kamara man ay may agenda, kung ang Kamara man ay may mapapaboran si Romualdez dito, ano yan eh? Politika yan eh. Pero hindi ang mamamayan, hindi dito kinakampihan si Romualdez. Ang mamamayan ay humihingi ng kapaliwanagan ng pananagutan ni Sara. Kasi maraming nakita ang mamamayan sa mga investigasyon ng Kamara, nakakasuka ang mga nangyaring katiwalian. Kaya may mga grupo ng mamamayan na pag nag-file ng impeachment. Sinuportahan naman ito ng mga kongresista. Kaya nakarating sa Senado ang impeachment. Ang papel na sana ng Senado ay mag-hold ng trial. Ang papel naman ng Korte Suprema ay nandyan lang. Naghihintay sa anumang mangyayari sa impeachment. Dito hindi. Ang ginawa ng Korte Suprema, pinatay ang impeachment. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi kami magpapagamit sa mga awayan sa politika. Ganyan din ang sinabi ni Chis Escudero kahapon. Hindi kami magpapagamit sa Kamara. Kung kayo may mga agenda, wag nyo kaming gamitin. Hindi kami papayag niya. Ang nakakalungkot dito, ang Senado na dati ay marangal ng mga panahon. Pag sinabi mong Senado ay mga panahon ni Mang Lapus, mga panahon ni Aquino, ni Sumulong, ni Jokno, ni Tanyada, noon kagalang-galang pa. Kahit nung maganap ang People Power sa EDSA, People Power 1, nagkaroon ng bagong konstitusyon, ang unang Senado na na-elect noong 1988, kagalang-galang pa yon. Ang Senate President noon, si Jubito Salonga, kagalang-galang si Jubito Salonga, Senate President. Ikumpara nyo kay Chis Escudero ngayon. Ikumpara nyo si Jubito Salonga kay Chis Escudero ngayon. Diba? Kung may naniniwala man kay Chis Escudero na marangal, si Argo. Kaya galit na galit si Escudero kahapon eh. Piko na si Escudero.
Galit siya sa mga dating justices ng Korte Suprema na nagkikriticize ng desisyon ng Korte Suprema. Galit siya kila Carpio. Galit siya kila Ascuna. Galit siya kila Panganiban at kay Bakit? Galit din siguro siya dun sa ginawa sa kanya sa UP. Binakbakan siya. Yan ang makukuha mo, Chis Escudero. Nakala mo ang nasa likod ng lahat ng ito si Romualdez? Inaaway niyo si Romualdez? Wala kaming pakialam sa away ninyo ni Romualdez. Kaming mamamayan ay kumikilos bilang mamamayan. Walang nagpapakilo sa amin. Yan sa totoo. Ano ito mga kabunyog? Galit si Chis Escudero kahapon kung ano-anong mga sinasabi. Bakit? Nararamdaman niya na sinusuka na siya ng taong bayan. O ngayon, sinong sinisisi niya? Sinisisi niya si Romualdez? Sinisisi niya ang Kamara? Bahala kayo sa mga away niyo. Pero kaming mamamayan, kumikilos kami. Walang nagpapagalaw sa amin. Kumikilos kaming mamamayan dahil gusto naming managot ang dapat managot. Kasi grabe na ang nangyayari sa ating bayan. Grabe na ang nangyayari sa ating. Nakakasuka na. Yan ang totoo. Ako nakikita niya ako sa vlog ko. Di ba kinikriticize ko si Romualdez? Kinikriticize ko naman si Marcos sa mga nakikita kong mali. Si Romualdez kinikriticize ko sa pambabalahuran ng budget. Wala. Hindi kami tao ni numan. Kami ang mamamayang Pilipino. Ang namin mamamayang Pilipino. Hindi kami hawak ni numan. Yan yun. Kaya sa totoo lang sa mga nangyayaring ito, lalong nawawala ang respeto ng mamamayang Pilipino sa mga institusyon natin. Nakakalungkot. Nawawala na ang respeto ng mamamayang Pilipino sa mga institusyon natin. Sa ngayon, ang pinakanawala ang respeto ng mamamayang Pilipino ay sa Senado. Sinusuka ng mamamayang Pilipino ang Senado. At ang nakakalungkot pa, ito yung nakakalungkot, dahil kami ay nasa legal profession, pati yung Korte Suprema, na dapat sana ito yung matitirang nire-respeto ng mamamayang Pilipino, ngayon ay nagiging subject ng maraming komentaryo ang Korte Supremang ito. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Yan ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Sayang. Pagkakataon na sana ito ng Senado, alam nyo ang nakakasayang dito? Pagkakataon na sana ito ng Senado, na kahit sila'y artista, Lapid, Padilla, na kahit sila'y mga nakakahiya tulad ni Bongo at Bato, ito lang sana yung kanilang pagkakataon na maipakita man lang sa sambayan ng Pilipino na kaming mga senador, kahit kami artista, maaari rin kaming manindigan sa bayan at kung ano ang tama. Tingnan nyo si Tito Soto. Wangbu University, School Bukol. Hindi niya yan kinakaila. Itbulaga. Pero tingnan nyo, kahanga-hanga ang ginawa niya kahapon. Kahanga-hanga ang ginawa niya kahapon. Sana ganun din man lang si Lito Lapid sa si Padilla. Kahit man lang artista sila. Hindi naman ibig sabihin na artista lang sila, wala silang paninindigan. Ang problema, minamaliit na nga ang pagiging artista nila, pinanindigan pa nila kung ano talaga sila. Ganon din tong mga abogado, katulad nila Cayetano, katulad nila Escudero. Abogado, pero nasaan ang paninindigan nyo para sa bayan? Wala. Nakakalungkot. Diba? Nakakalungkot na halimbawa sa mga ginawang krimen ni Duterte sa bayan, wala tayong naasahan na hustisya sa bayan natin. Lumapit pa tayo sa ICC. Nakakalungkot. Nakakalungkot na ngayon, pilit natin na ginagamit kung ano ang tama nakalagay sa konstitusyon, kung may mga tiwaling opisyal, abusadong opisyal ng bayan, lalo na't matataas na opisyal, ang mekanismo para mapanagot sila, impeachment. Yun ang nakalagay sa konstitusyon. Ginagawa natin, sinusunod natin, binastos naman nila, binalahuran naman nila. Sinong pinoprotektahan nila? Hindi ang sambayanan.
kundi si Sara Duterte. Yan ang malungkot yan. At sasabihin lang nila dyan, poprotektahan namin si Sara dahil politika ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi politika. Hindi politika ito. Kila sa Kamara siguro or kila Martin Romualdez, politika yan. Pero sa aming mga mamamayang Pilipino, hindi politika ito. Masyado na kaming nasusuka sa nangyayaring korupsyon sa bayan. Nang makita namin kung gaano kagarapal ang ginawa ni Sara, batay sa mga naging pagdinig ng Kamara, kaya kaming mga grupo ng mamamayan ay nag-file ng impeachment complaint. Ngayon, sinuportahan ito ng Kamara. Dapat sana pagdating sa Senado, ginawa naman ng Senado ang kanilang trabaho. Hindi. Tapos titingnan nila ito politika. Ang problema naman sa Korte Suprema, ganun din ang tingin, politika ito. Hindi ito politika. Ito'y pagpapanagot sa mga nakikita nating nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Yan mga kabunyog ang totoo. Okay? Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.